Bagyong Gaemi sinalanta ang China. Daang libong mga residente inilikas. Chinese President Xi Jinping na alerto sa sunod-sunod na kalamidad sa kaniyang bansa. Matapos dumaan ang Bagyong Gaemi o Carina sa Pilipinas na nag-iwan ng matinding ulan at pagbaha, binaybay nito ang Taiwan taglay ang lakas bilang isang super typhoon category. Para sa Taiwan, ito ang isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa kanilang bansa. Gaano kalawak ang epekto ng Bagyong Gaemi? Ano ang naging kalagayan ng China, ang Taiwan at Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Tila suki na ng kalamidad ang nangyari ngayong taon sa China, kaya kahit si Xi Jinping ay nakafocus na sa hagupit ng kalikasan. Nakaranas ng torrential rain sa Eastern China dahil sa Bagyong Gaemi o Carina. Mahigit 300,000 ang inilikas sa banta ng baha at malakas na ulan. Sinuspende ang lahat ng public transportation. Ayon sa kanilang local media, ang bagyo ay umabot sa probinsya ng Fujian, China, na nakaranas ng matinding hampas ng hangin, matataas na baha at halos walang tigil na pag-uulan, at mahigit sa 280,000 na mga residente ron ang dinala sa evacuation center. Dahil sa banta ng masamang panahon, heavy rain naman ang naranasan ng Southern China. Mabuti na lang at papalapit pa lamang ang bagyo ay isinara na muna ang paaralan, public transport, pamilihan at iba pang establishmento. Sa lugar ng Wenzhou City, nagdeklara ng highest warning sa rainstorm at inilikas agad ang 7,000 katao. Alerto naman si Chinese Xi Jinping para pamunuan ang paghahanda at paghagupit ng bagyo sa kanilang bansa. Binilinan din ni Xi Jinping ang mga local authorities na maging handa at mabilis umaksyon sa posibleng idudulot ng kalamidad. Dahil kamakailan ay di na tinantana ng China ng iba't ibang kalamidad, gaya ng landslides, buhawi, matataas na baha at halos walang tigil na buhos ng ulan. Tumama ang Bagyong Gaemi sa China noong Huwebes, July 25 bilang isang malakas na Category 1 hanggang Category 2 na bagyo na may tuloy-tuloy na hangin na 145 hanggang 160 pph. Ang napakalakas at matinding hangin ay naranasan sa mga baybayin ng Fujian Province, kung saan ang mga bangka ay nakaantabay. Ang malakas na ulan ay kumalat sa Fujian, Southern Zhejiang at Jiangxi provinces. Sa patuloy na pagbaybay ng Bagyong Gaemi sa China, ay magdadala pa ito ng malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng China tulad ng Henan, Shanxi at Hebei provinces na kamakailan lamang ay tinamaan ng marinding pagbaha. Sa nakalipas na 2 linggo, libu-libong tao ang nailikas sa iba't ibang lalawigan sa China kasunod ng mga nakamamatay na pagbaha at landslides na nagbara sa mga highway, nagwasak ng mga bahay at nagdulot ng malaking pinsalang pinansyal sa pagkasira ng mga pananim at livestock. Ang matinding pag-ulan ay tumama sa timog, gitna at silangang bahagi ng bansa at nagdulot ng malalaking emergency response efforts sa isang panahon ng pagbaha na nagsimula ng halos 2 buwan na mas maaga kaysa sa karaniwan. Sa Henan Province, pagkatapos ang matinding ulan ay lumubog sa libu-libong ektarya ng mga sakahan at nagpilit sa higit sa 100,000 katao na lumikas sa kanilang mga tahanan ayon sa state media. Ang pagbaha sa Henan at mga kalapit na lalawigan at ang magkakasunod na pagtama ng matinding init at pagbaha sa loob ng ilang linggo ng matinding lagay ng panahon sa buong China na inaasahang magpapatuloy. Samantalang sa northern part ng bansa ay dumaranas ng matinding init o ang heat waves. Bago nga mapunta ang Bagyong Gaemi sa China, unang dinadaanan nito ang ating bansa na nakaranas din ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Central Luzon, Metro Manila at iba pang mga lugar, at ayon sa ulat mahigit sa 30 ang nasawi, marami ang nasugatan, may mga nawawala pa at libo-libong pamilya na hanggang ngayon ay apektado pa rin. At para kay Pangulong Bongbong Marcos, siya ay nakulangan sa mga ulat ng Pag-asa tungkol sa mga impormasyon na maaaring idulot ng bagyo at habagat sa ating bansa dahil halos karamihan ng apektadong lugar ng bagyo
at habagat ay nalubog sa baha. Bagaman hindi lahat ng detalye ay malinaw, maaaring ito ay tumutukoy sa ilang aspeto ng ulat tulad ng inaasahang pag-ulan, lugar na direktang maapektuhan o iba pang kritikal na impormasyon na mahalaga para sa paghahanda at pagresponde at sa laki ng budget para sa flood control sa ating bansa. Bakit ganito kalaki ang pinasala? Saad tuloy ni Senator Amy Marcos. Kailangan solusyonan itong flood control. Umpisa pa lamang, isa lamang ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lang tayo, ganito na yung kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera? Yun ang tanong. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit sa 770,000 katao ang naapektuhan ng bagyo at southwest monsoon sa mga timog na rehiyon ng bansa at 4,500 na tauhan ang kaantabay upang tumulong sa mga operasyon ng paghahanap at pagsagip habang papalabas ng bansa ang bagyong ito. Ito ay naging super typhoon at ang matinding sumalo ng malakas na unos ay ang isla ng Taiwan. At para nga sa mga taga-Taiwan, ito ang pinakamalakas na bagyo in 8 years sa kanilang lugar na nagdulot ng malalakas na pag-ulan, nagtataas ang baha sa iba't ibang lugar sa Taiwan at pagkasawi ng maraming may buhay. Ayon pa sa mga ulat, umabot ang lakas ng hangin sa Taiwan. Ang sustained winds up to 205 kph. Ito ay katumbas na ng Category 3 ng isang major hurricane sa Atlantic. Karamihan sa mga lungsod sa Taiwan ay nagsara ng mga paaralan at opisina noong sa kasagsagan ng bagyo. Habang sinuspinde naman ng Taiwan Railways mga biyahe sa tren. Higit sa 50,000 kabahayan sa Kaohsiung ang nawala ng kuryente. Dose-dosena namang mga flight at lahat ng regular na serbisyo ng tren ay kinansela, kasama na ang 3 sa pinakamalaking airline sa Taiwan. Ang mga autoridad sa Taiwan ay nagsabi na kinailangan nilang baguhin ang mga kasalukuyang isinasagawang 5 araw na Hankuang War Games dahil sa bagyo. Ang live fire drills na ito ang pinakamalaking military drills na kanilang ginagawa kung saan ang mga sandatahang lakas ay nagiging mas maingat laban sa banta ng pananakop mula sa China. We will adjust some of the air and naval elements given the typhoon situation. Sabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Sun Lifiang. 3 bansa ang halos dinaan ng bagyong ito, sabayan pa ng habagat sa ating bansa na nagsasabing walang pinipili ang kalikasan kung ito ay humagupit sa bayan at ang tangi nating gawin ay magbago, magpakabait at manalangin. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga kalamidad na naranasan ng ating bansa sa Taiwan at China? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.